All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo lang po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong meron na naman pong nakatakas. Oo, may kontraktor na nakatakas na di umano. Pumunta ng Tokyo, Japan, tapos pumunta dito po sa Amerika. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw po bumabalik. At ito po ay pinsan ng mga bilyar. Ay, yari na. Tumakas nga ba? O baka naman nagbabakasyon lang? Baka naman nag-world tour lang? Kayo naman. O, ikaw naman, no? Sino ba nagsabi niyan? Mamaya po, no? Babanggitin natin. At ganun din po, si Yusek Castro, kinastigo muli si Boy Silly. Yung senator na Boy Silly. Kasi itong si Senator Boy Silly, meron pong napakagandang payo sa kanyang kaibigan na nagtatago. Napakaganda po ng payo ng Senator Boy Silly na ito sa kanyang kaibigang senator na tago. Oo. Senator Tago. Ayan na po ang tawag natin sa senator na yan. Okay, so shout out po lahat sa inyo. And may God bless you all. So unahin natin mga kababayan, ito pong isang kontraktor na kamag-anak ng mga bilyar ay tumakas na daw di umano. Natakasan na naman tayo. Ano ba yan? No? Ano ba yan? Natakasan na naman tayo. Kasi po wala naman siyang warrant of arrest. Wala naman siyang hold departure. Hindi pa naman siguro siya naimbitahan ng ICI kundi yung kanya lang pinsan ang naimbitahan ng ICI. So therefore, sabi niya, I am free to travel. Hindi naman na siguro siya government employee, contractor na lang siya, private citizen na siya, and he have visas, so may pera siya pang travel, then I can go out. Sino ba yung tinutukoy natin mga kababayan? Ang tinutukoy natin, di umanong tumakas na daw po, ay ang pinsan nila Mark Villar na si Carlo Aguilar. Itong Carlo Aguilar ay isang kontraktor na namayagpag di umano nung panahon nila Mark Villar bilang DPWH Secretary. Siguro at panahon din nung namamayagpag ang mga bilyar sa Senado, nakinabang ito sa mga kontrata sa gobyerno. Ang nagsabi po niyan ay yung current congressman ng Las Piñas na si Mark Santos. Okay, ito pong si Mark Santos ay lagi naka-microcasam po yan sa bilyar. Talagang gusto niyang ipin down ang mga bilyar. Okay, so ang nakita niya itong si Carlo Aguilar na dati pong councilor diyan sa Las Piñas ay kumikickback. Councilor na contractor pa. Kumikickback sa mga proyekto ng DPWH diyan sa kanilang lugar. Ayon kay Representative Santos, ito daw si Aguilar ay pinsan ng mga bilyar at tuwing may proyekto ang DPWH sa lugar nila, siya ang nakakakuha. Inaabutan di umano siya ng 10%. For the boys. Di ba? Yung 5% dinadala daw di umano, ayon po ito kay Santos sa representante ng Las Piñas, yung 5% para daw po kay Mark Villar. At yung 5%, no? Kasi yan yung sinabi ni Yusek Bernardo ng DPWH. Ini-echo lang ni Santos. Allegedly, maalala nyo, nagsiwalat si former Yusek Bernardo ng DPWH about Carlo Aguilar na banggit na binibigyan nila ng porsyento for the boys itong si Aguilar, no? 10%, 5% kay Mike Villar daw at 5% naman kay Bernardo at kay Cabral dahil sila ang nag-prepare ng plano. Di ba? Nabanggit po 'yan pero hindi ko alam bakit hindi pinapatawag ng ICI. So sabi po ni Representative Santos, tumakas na ito. Umalis siya ng November 19, pumunta ng Tokyo, Japan at ngayon nandito po sa Amerika. Hanggang ngayon daw po, hindi pa daw po umuuwi. Baka naman mahaba ang bakasyon. Ikaw naman, Representative Santos. Baka naman hanggang
New Year sa dito, manonood pa siya ng New Year parade diyan po sa New York. Ikaw na. Ang ganda kaya dito ng New Year, mga kababayan, no? Pwede kang manood ng fireworks o umattend ka ng parade. Saka may mga ball games, may mga football game, may mga basketball game. Maganda po, lalo na ang Lakers tuwing ano yan, after I think Christmas, meron pong laro yan. Golden State Warriors, kung maka Golden State Warriors kayo. 'Di ba? O kaya Boston Celtics. Oo, ganun po eh. Ha? Kaya Mark Santos, antay-antay lang, malay mo naman. O, nagwo-world tour din siya. O di kaya, inadvisean na yan. Oo. Huwag ka munang babalik hanggat hindi naging presidente si Sara Duterte. Kaloka, mga kababayan. O yan po ha, isa-isa na po silang nagsisitakas. O lalo na si Bonoan. Ha? Tumakas na rin. Ha? Nabigyan daw ng ilang bilyon yan, 2 billion. O nasaan si Bonoan, hindi natin alam. Ha? Dapat babalik si Bonoan ng 17. Eh, tanong natin kung babalik nga ba siya. Kayo dyan ha, na tumatakas. Huwag lang kayong magpapakita sa akin dyan, lalo na sa San Diego area ha, sa National City, sa Chula Vista. Ha? Huwag kayong magpapakita sa akin. Kasi once na makilala ko kayo, tatawag ka agad ako ng 911. Ipapahuli ko kayo. Mas kinakababayan ko kayo, hindi ko kayo sasantuhin kasi kayo ay may pananagutan sa bansang Pilipinas. Oo, mga takas kayo eh. Alright? O ngayon mga kababayan, pasok naman tayo dito kay Yusek Attorney Claire Castro. Napakatapang talaga ni ito. Talagang tagatundo talaga ito si Yusek, no? Ha? Hindi pa po nakakapuntos ang mga Duterte at Duterte minions dito. Kung ano-ano nang tinatawag na ad hominem kay Yusek Castro, pero hindi po sila makaporma, mga kababayan. Talong-talo sila kay Yusek Castro. Once na ibuka ni Yusek Castro ang bunganga niya laban sa mga ito, wala, tiklop po sila. O lalong-lalo na, no, meron pong sinabi si Yusek Castro kay Senator Boy Silly, no? Sino ba yang Boy Silly na yan? Si Senator Robin Hood Padilla po. Kasi itong si Robin Hood Padilla may bagong advice kay Senator Tago, si Bato. Nung una, sinabi niya 2 beses, kung ipapakulong nyo si Bato, isama nyo na rin ako. Ngayon, iba na po ang tono ni Robin Padilla. Siguro na-advisean nito. Huy, huwag kang ganyan. Wala ka namang kasalanan. Bakit ka magpapakulong? Paano naman kaming pamilya mo? O, diba? Ganun. O nga naman. Kawawa naman yung mga anak mo, saka yung asawa mo, maiiwan sila. Wala ka namang kasalanan. O bakit? Kasi friends ko sila eh. That's what friends are for. Walang iwanan. Maganda, Robin, mag-quit ka ng senador at pumasok ka ng Marines. Sa Marines, no man left behind eh. Hurrah! O, di ba? O gano'n, matapang ka naman pala. Gusto mo magpakulong maski na walang kasalanan? Baka naman miss mo na si Peryong at Dagol. Anong sabi niya? Senator Bato, huwag kang susuko sa foreign country o sa foreign power o whatever. Huwag kang papasuko sa mga banyaga. Huwag kang papahuli sa mga banyaga. O ngayon, kinontra po dyan siya ni Yusek Castro. Ang sabi ni Yusek Castro, hindi po tamang advice yan. At bilang senador, Robin Padilla, hindi tama ang sinabi mo. Ibig sabihin, i-defy mo yung batas. Huwag mong sundin yung warrant of arrest. Kung sakali mang may warrant of arrest na, sabi ni Robin, huwag kang pasusuko, huwag kang susuko sa mga banyaga. Kung may international warrant of arrest, meron tayong ano dyan, Interpol. Sabihin, i-defy mo yon. O anong klaseng senador kayo? Kayo pa man din ang gumagawa ng mga batas. Tapos, yung batas, hindi nyo kayang sundin? O di ba mga hipokrito lang kayo? Yun ang sabi ni Yusek Castro. Hindi tama na advice yan. Na huwag sundin ang batas. Dapat sumunod sa batas. Dapat sundin mo ang due process, sumunod kayo sa rule of law. Mambabatas ka pa man din, Robin Padilla. Pero ang nangyayari dito, mambubutas ka eh. Oo, mambubutas ka ng kokote. O dapat sa'yo kumain ng maraming utak. Yung utak ng baboy kainin. Di ba? Hindi pa man di kumakain ng mamoy yan. Di ba? Anong klaseng utak meron ka, Robin Padilla? Nag-a-advise ka na wag sumunod sa batas?
Kung may warrant of arrest, kung ilalabas nga ang warrant of arrest, anong klase ka? Kaya tama po dito si Yusek Castro. Huwag mag-advise ng ganyan. Dapat tamang payo ang ibigay sa kaibigan para mabigyan ng tamang payo din ng kanyang mga abogado. Hindi inuudyukan mo pa lalo yung kaibigan mo na huwag sundin ng batas o huwag sumunod sa batas, ano ka? Di kung may warrant of arrest, magiging pugante ka, hahanapin ka. O di ba binigyan mo pa lalo ng problema yung kaibigan mo. Hindi naging mabuting kaibigan. Ano ka? Nandagdag ka pa sa problema niya. O dumagdag ka pa sa stress niya. Kaya tama si Yusek Castro, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi makapuntos ang mga Duterte minions kay Castro Mahusay no? So yan po, no? Ikaw Robin Padilla, magpayo ka naman ng tama. Gumamit ka naman ng konting kokote, pambihira O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.